makakapanumpa pa kaya si Digong, mga kababayan, bilang mayor? O, yan kasi ang katanungan ngayon. Kasi actually, mga kababayan, nung nakaraang araw, nanumpa na po si Baste. Nanumpa na po si Baste na vice mayor ng Davao. Ngayon, inaasahan ngayon ng pamilya ni Digong, lalo na kay Sara, kung makapanumpa ba si Digong. Pakinggan natin yung balita, ha. Ito po ay mula sa UNTV. Anong sagot, Kent? Ni-try kong tawagan, nag-ring naman eh. Hehehe, sabi ni Ma'am Lani. O, nag-ring, pero hindi ka sagutin, gabi na. So, pakinggan ninyo, ha. Ayaw na daw kasi matulog doon nila Hanilit, mga kababayan. Kay ultimo daw kwarto, may CCTV. Nilagyan na rin ng abogado. Baka pag naglulo, makita CCTV. Makalat pa pornhub. So ito, pakinggan nyo, ha. Sara Duterte, umasa pa daw na makapanumpa si Digong. Kasi ang sabi pa naman, kapag hindi makapanumpa, sayang 200,000. Sayang yung monthly 200,000. Magkano kaya yung house and lot? 15 million approximately. Ito na, mga kababayan. Si Digong daw. May ads lang, ha. Kaya, pakinggan natin yung balita sa UNTV. Umaasa at nananalangin si Vice President Sara Duterte. Ano daw? Umaasa at nananalangin si Vice President Sara Duterte. Wow, may panalangin ka pang nalalaman eh. Marunong ka pala manalangin, Vice. Pag sure diha, Vice. Oy, umaasa at nanalangin si Sara Duterte. Marunong ka pala manalangin eh. Continue. Makapanunumpa ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City habang papalapit na ang simula ng termo nito ngayong katapusan ng Hunyo. Ayon sa pangalawang Pangulo, wala siyang detalye sa usapan ng kanyang ama at mga abogado nito tungkol sa kung paano ito makapanunumpa. Bukod dito, sakaling hindi makapag-oath-taking sa pwesto ang dating Pangulo, ang kapatid ni BP Sara na si Baste Duterte na nahalal bilang Vice Mayor ang inasahang gaganap bilang Acting Mayor ng Davao City. I hope and pray that he will take his oath because I voted for him. I wanted him to be mayor of Davao City. So that is my prayer. But we really do not know what are the discussions between lawyers and former President Duterte. So we wait. If he takes his oath or he doesn't take his oath, then we will have a situation where Davao City will have an acting mayor. So yun pala, mga kababayan, ang kwento. Umaasa daw si Vice President Sara Duterte na makatake oath ang tatay niya bilang mayor kasi kapag hindi makapagpanumpa or hindi makatake oath, ang tatay niya ay automatically, ang magiging mayor ay ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte, ang magiging acting mayor. At ang magiging Vice Mayor ay ang kanyang pamangkin na anak ni Pulong, ang first councilor, no, sa Davao City. So, mga kababayan, sayang naman. Bakit? Yung sahod ni Baste mapunta sa sahod ni Digong, or ang sahod ni Digong mapunta kay Baste, ang sahod ni Baste mapunta sa pamangkin. Lugi. Lugi, mga kababayan. Alam nyo, hindi po talaga, wag na kayo umasa makapanumpa pa yan. Like po kayo, mga kababayan. Pantay nyo po yung like. Wag na kayong umasa na makapanumpa pa yan si Digong, mga kababayan. Alam nyo po kung bakit? Hindi na po kasi pwedeng lumabas yan once na ipinasok na yan dun sa loob. Bago ka kasi makapasok doon, mga kababayan, kahit dito man sa Pilipinas, kapag pumasok ka sa naturang kulungan, bawal po kasi magdala ng cellphone, di ba? Bawal ka magdala ng mga kung ano-anong mga matutulis na bagay. At higit sa lahat, bawal ka magdala ng pera na malaki. Kung meron ka mang dalhing pera, konti lang. Pero pagdating kay Digong, parang wala na sigurong pera-pera sa loob ng kulungan eh. Bakit? Wala namang nagre-riban sa loob, wala namang nagmamassage doon. At higit sa lahat, doon sa ICC, sa Dahig, kulungan nila doon, wala namang doon. Nagmamanicurista.
Kaya hindi kailangan ni Digong ng pera. Wala naman dong ano doon. 'Di ba? May mga tinda-tindang kape ba doon? Katulad dito sa Pilipinas. Ang kulungan dito sa Pilipinas, may mga tindang kape. Oo, doon sa dahig walang kape. Kaya pag pumasok ka doon, kailangan i-confiscate talaga lahat. At saka once na naipasok ka na doon, bawal ka nang lumabas. Kaya, paano kaya makapanumpa si Digong nito? Sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang masasabi ko, wag na po kayong umasang makapanumpa pa si Digong. Hindi po papayagan yan. At kahit nandun yung abogado niya, kahit magbitbit man ng cellphone yung abogado niya doon, bawal pa rin. Bawal. What's the use of maging mayor? Nasa kulungan naman, sabi ni Mitang. Oh, ito pa. Isa sa tanong ni Mitang. What's the use na maging mayor? Nasa kulungan naman. Ano yan? Sinasahura ng mamamayan na walang ginagawa? Diyan namumulubi ang Pilipinas. Kaya nga po eh. Kaya mga kababayan, kung sakali man na hindi maka-take out o makapanumpa si Digong, automatic po, tanggal na siya. Eh, wala na eh. Mayor ka. Hindi ka naman nakapanumpa. So, ang mangyari mga kababayan, ang magsasubstitute doon ay yung anak niya na si Vice Mayor Baste, na dating mayor, ngayon nanalong vice. So, si Baste ang magiging acting. No? Pero, kung sakali man na yung kalaban ni Digong sa pagiging mayor, kung yun ay mag-file ng motion, may possibility na ito, opinion ko lang mga kababayan, hindi naman ako lawyer, wala din akong alam sa batas dyan sa COMELEC. Kung sakali ba na umabot ng 1 taon, hindi pa rin si Digong makapanumpa, si Baste ay mananatiling acting lang yan eh. So may possibility ba na mag-file ng motion itong si Nograles? Kasi ganito mangyari, katulad niyan, katulad kay Bini Abante at kay Joey Uy. Nakita nyo na nanalo si Joey Uy, talo si Bini Abante. Ngayon na disqualified si Joey Uy kasi hindi daw siya Pinoy, ito daw ay Chinese. So ang nanalo si Bini Abante. So ngayon mangyari, kung hindi makapag-take out si Digong kasi nga nakakulong nga, paano kung lagpas na 6 na buwan o 1 taon na, hindi pa rin si Digong nakapag-take out or nakapanumpa? May possibility ba na si Nograles ang papalit pagiging mayor? Tanong ko lang. Yeah. May chance na si Nograles ang magiging mayor. Bakit? Acting lang naman si Baste. Kasi kung basihan natin, ang nanalo pagiging vice, nandyan si Baste, vice mayor. Ang problema ngayon, nasaan nga si Digong? Hindi naman maka-act si Digong as a mayor kasi nakakulong nga. Ngayon, ang problema mga kababayan, kung mag-file nga ng motion itong si Nograles, kasi merong sinabi, correct me if I'm wrong mga kababayan, sa balita, narinig ko, ang sabi ni Junvic Remulla, na after 6 months, kapag hindi pa rin makapanumpa si Digong, mananatiling acting si Baste, mananatiling bakante yung position slot ng mayor. So, kung mag-file siguro si Nograles ng motion na siya ang tatayo, kasi wala si Digong, talo kalaban niya. Hindi naman talo, panalo si Digong. Ang problema lang, hindi nakapag-take ng oath. Hindi nakapanumpa. So, may possibility na si Nograles ang magiging mayor. Kasi hindi naman po pwede mga kababayan na manatili na lang ganyan. Halos 3 taon. Si Baste na lang laging acting. Paano naman yung kalaban? Kasi example ko sa inyo, yung nangyari kay Congressman Joey Uy ng 6th District ng Maynila at kay Congressman Abante, Bini Abante. Na-disqualified si Joey Uy kasi hindi daw siya Pinoy, siya daw ay Chinese. Ngayon, ang Joey Uy na nanalo, tinanggal at pinalit si Bini Abante. So ngayon, kung hindi makapag-take out si Digong at acting si Baste, si Baste kasi vice talaga siya. Hindi naman mayor ang tinakbo niya. So may possibility na si Nograles, kung mag-file ng motion, si Nograles ang magiging mayor. Ngayon, tanong ko mga kababayan, meron bang araw, meron bang buwan, meron bang palugit? Ang LGU dyan, parang si Alice Gowo lang, Ma'am Maria P. Palisok.
Tanong ko lang mga kababayan, ano bang mga nabalitaan nyo at naririnig ninyo sa balibalita sa LGU na 6 months ba ang palugit? Kung sino ang kalaban, yun ang papalit, sabi ni Ma'am Irene Ricafrente. Kasi ganun yan mga kababayan, hindi naman po pwedeng magiging acting mayor lang si Baste habang sa loob ng 3 taon. Sayang naman yung boto ni Nograles. Kung hindi ilaban ni Nograles yan, ako mga kababayan, ako ayoko pangunahan kaya wala naman akong alam pagdating dyan sa Comelec na batas ng Comelec at batas ng ganyan-ganyan. Pero siguro pag nag-file ng motion or magrereklamo itong si Nograles, si Carlo Nograles, may possibility na si Nograles ang upo. Si Baste ang magiging vice. Kasi siya ang nanalo eh. Kasi kung ako mga kababayan, hindi naman ako papayag na yung kalaban kong mayor nanalo pero hindi nakapanumpa, hindi nakapag-take ng oath. Ngayon kung bibigyan siya ng palugit ng LGU ng 6 na buwan, kung hindi pa rin siya makapanumpa, ibig sabihin si Nograles na ang papalit. Di ba? Nabalitaan ko mag-re-elect yata. O kung sino ang kalaban, yun ang papalit. Kaya nga mga kababayan, nagtatanong lang po, hindi tayo dito nagpapakalat ng fake news ha, nagtatanong lang. Na kung sakali si Digong, sakali si Digong na hindi makapag-take ng oath sa loob ng, kasi narinig ko, correct me if I'm wrong, doon sa LGU, after 6 months, kung wala pa rin, hindi pa rin nakapag-take ng oath si Digong, ito i-search ko na lang mga kababayan para, para malaman natin ha, kasi may nakita ko sa UNTV dati. So, paano, ito mga kababayan, paano kung hindi maka-oath si Duterte? Kasi ganun, may naano ako eh, may napanood akong balita mga kababayan. So, saan ba yun dito? Comelec, nagsalita ang Comelec nun eh. Ito. Pakinggan nyo si John B. Cremulya ang nagsalita, mga kababayan. Ito, ano po yung magiging setup ngayon sa Davao with the situation sa mayor? We recognize the victory of former President PRD. Siya ang pinagkaroon ng Comelec na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya at the after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international, sa ICC, kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the vice mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as mayor. Pero paano yung magiging setup? Hindi. Kailangan at basically president. So, in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang vice mayor muna ang So, si Vice Mayor President. But we recognize more PRD as the duly elected mayor. So yan pala mga kababayan. Makikiusap ang DILG sa consulate doon na makapag-oath kung pwede. Makikipag-usap ang ICC, ang DILG, si John B. Cremulya sa ICC para makapag-take ng oath na kung sakali makapag-take ng oath. Paano nga kung hindi makapag-take ng oath? So, ang magiging mayor doon or acting mayor si Baste. So, ngayon ang tanong ngayon, paano kung mag-file ng complaint itong si Nograles na wala kayong mayor? Diba? Hindi nakapag-take ng oath. Hindi naman po pwede na hindi nakapag-take ng oath ay sasaluin ng anak. I-vice nga naman talaga siya. So ngayon, paano naman yung bumoto doon sa kalaban niya na si Nograles kung magrereklamo yung mga yun? Di ba? Magpa-file sila ng motion. So may possibility ba na si Nograles ang papalit kay Digong kung hindi makapag-oath bilang mayor si Digong sa Davao City? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. According nga, ulitin ko, kay John B. Cremulya ng DILG, kakausapin niya ang consulate doon na pupunta sa ICC para mag-take ng oath si Digong. Ang problema ngayon, paano nga kung hindi payagan ng ICC na makapag-take ng oath si Digong? At halimbawa rin
makapag-take ng oath si Digong, pero nakakulong pa rin siya. So, magiging mayor si Baste, okay lang yun. Kasi nakapag-take ng oath, naging mayor, nakakulong naman siya, so magiging acting mayor yung anak niya. Kasi vice naman si Baste. E paano nga ngayon, ang malaking katanungan, kahit ako nagtatanong ako mga kababayan, paano kung hindi makapag-take ng oath si Digong? So pwede ba na si Baste pa rin ang acting? Or si Nograles ang magiging mayor? Kasi yun lang ang tanong ng taong bayan, mga kababayan. Oh, wala naman akong pakialam sa Davao City kaya hindi naman ako taga doon. Malayo naman dito sa amin. Ang problema ngayon, papayag ba ang kampo ni Carlo Nograles na ganun-ganun na lang? Di ba? Ma'am Maria Fe? Oh. Department of Interior and Local Government. Oh, sabi ni Sir Elijah Silibre. Oh, yun ang tanong ngayon. Oh, kapag nakakulong, ipapa-out pa din sila. Susme. Sabi ni anong pangalan nun? Luganore. Oh. Hindi naman, kahit naka-out siya doon, okay lang kung maka-out siya. Kasi nakakulong siya, ang magiging acting yung vice. Eh, ang problema, paano kung hindi maka-out? So, sino magiging mayor? Si Baste pa rin ba o si Nograles? Kapag may kaso ng politiko na nananalo, sana hindi na pwede. Kaya nga, there's no way for Digong as a mayor. How he is going to perform his job, he is in jail, sabi ni Ma'am Brinda Barton. Kaya nga, ma'am, okay lang naman yun. Halimbawa, katulad sa akin, kasi yan ang batas ng Pilipinas, wala tayong magawa. Kung halimbawa, nakapag-oath siya, pinayagan siya ng ICC, sige, siya na ang mayor. Kasi siya binuto ng taga Davao. So ngayon, hindi siya makapag-perform, hindi siya pwedeng mag-work from the Hague, hindi naman siya call center, na pag binaha ang Davao, tatawag lang siya, mga taga Davao, binaha kayo dyan, ito tatay nyo, nakakulong. Sige, maghanda lang kayo mga pambot dyan. Hindi mo pwedeng ganon. So, mag-a-act as a mayor, yung anak niya, yung vice mayor. Eh, ang problema, paano kung hindi siya makapag-oath? Yeah? Paano kung hindi siya makapag-oath? So may possibility ba kung mag-file ng motion or counter itong si Nograles ang magiging mayor? Nako, yung baho ng mga Duterte dyan, makakalkal talaga. Good luck. Yeah. Tanong ko lang mga kababayan, paano kung hindi makapag-oath si Digong? So, hindi naman po pwedeng si Baste na magiging acting dyan. Hindi naman po siguro papayag si Nograles na gumasto siya ng daan-daan libo sa pangangampanya at hindi naman siguro papayag yung mga botante na magpuprotesta yun. Oh. Yeah. Magpoprotesta yun. Kung biruin mo ba naman kung may bumoto sa kanya 30,000 katao, kung pupunta lahat yan doon, magpoprotesta yan. Hindi kami papayag. Oh, hindi nakapag-oath. Tapos inacting ninyo yung anak. Paano naman yung mayor namin? Gulo yan. Anong habang termino ang acting? Yan nga ang tanong, Ma'am Maria Fipalisok. Gaano ba kahaba ang term bilang acting? Yun ang tanong So ngayon, pwede nang magreklamo si Nograles niyan habang hindi pa nag-start. Para hindi pa nag-start yung pagiging actually ngayon yata ang umpisa Hindi so yun lang ang tanong ko mga kababayan, paano kung hindi makapag-take ng oath or makapanumpa si Digong? Si Baste pa rin ba ang acting mayor? Or si Nograles ang sasalo bilang mayor ng Davao City? So yun lang mga kababayan. Ito na, sabi ni Ma'am Wilanila Vina, pag hindi maka-oath yung mayor, maging acting vice mayor, after 6 months, yung second placer sa mayor candidate will take the place as mayor. Ganun po ba, ma'am? Ako, hindi ko sinabing ito, yung sinabi ni Ma'am Wilanila Vina, ay tama. Kasi ang sabi niya, pag hindi makapag-take ng oath yung mayor, magiging acting mayor ay yung vice mayor. After 6 months, yung second placer na mayor candidates will take the place as mayor. Ganun pala. Ako, yan ang paliwanag ni Chairman Garcia. So, after 6 months, kung hindi makapag-take pa rin si Digong, magiging mayor nga si Nograles. Nako, mga kababayan.
Magkakagulo yan. Maniwala kayo sa akin. After 6 months, yun ba ang sabi, ma'am? No, kasi actually, yan din ang narinig ko eh. After 6 months, kapag hindi nakapag-take ng oath si Digong, mananatiling acting mayor si Baste. Ang magiging vice ni Baste ay yung pamangkin niya na number 1 councilor, anak ni Pulong. After 6 months. So after 6 months, hindi pa rin nakapag-oath si Digong, si Nograles ang magiging mayor. Nako! Gulo ito. Maniwala kayo sa akin. Gulo yan. Yun ang pagkaintindi ko, sir. Sabi ni Ma'am Wilanila. Yun din kasi ang narinig ko, ma'am, doon sa sabi ni Garcia. Sige, ito ha. Bago natin ibahin ang topic, no, bago natin tapusin yung topic na yan, so hanapin muna natin yung si Chairman Garcia. Kasi gulo to eh. Di ba? Chairman Garcia, oath ni Digong. Kasi nagsasalita ang kumilik niyan eh. Ito. Mga planong oath office presume bago June 30 hindi illegal. Ito mga kababayan. Sana natin tuloy na tuloy. Saan ba dito? Vice President, Press Corps. Ito. Ito ba 'yon? Wait lang ha mga kababayan. Pakinggan natin. May ads lang. Dante, may batas ba na nagtatakda ng oras o petsa na dapat manumpang isang halal na Vice President? June, ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, walang batas na nagtatakda at maging sa ating konstitusyon, wala namang nakasaad doon kung anong oras o araw dapat manumpa ang isang nanalong kandidato. Ang hinihingi lang anya ng batas ay yung assumption of office o itong opisyal ng pag-upo sa pwesto ng isang nanalong kandidato. Halimbawa ng Vice Presidente ay sa June 30 ng alas 12:01 ng tanghali. Batay sa lumabas na balita, June 19, 2022, ang planong ni Presidente... Hindi, sa kasi to eh. Wait lang mga kababayan, ito kasi ay to eh. Dati pa ito. So, ito kay Digong muna tayo. So, saan ba dito? Duterte. Hindi ko kasi ma-search mga kababayan. COMELEC nagsalita na sa Duterte oath. Para makita natin at malaman natin, mga kababayan. Ito. 3 years ago pa kasi nakalagay dito eh. 11 days. Duterte youth. Wala mga kababayan, hindi lumalabas. Iba ang lumalabas, Duterte youth ang lumalabas eh. Paano nga kung hindi makapanumpa? Basta napanood ko nga yun sa balita, after 6 months, acting si Baste, kung hindi pa rin nakapanumpa si Digong as mayor, so papasok yata pagiging mayor yung second placer. So yun na, tigilan natin yan, sasakit lang ulo natin dyan. Ito yung sunod mga kababayan. Good evening.